Pag-usapan natin itong West Philippine Sea at talagang hindi natin tinatantanan itong issue na ito. Itong tungkol sa pambabastos po sa atin ng China at itong mga maraming panghuhudas at pagtatraidor sa atin ng nito nila Duterte, Roque at Cayetano at lahat ng mga kasabwat dyan. Ngayon, tayo po'y nananawagan talaga na dapat itong mga dating opisyal na ito ng gobyerno, itong si Canor Duterte, itong sila Cayetano, na dating secretary ni Duterte sa Department of Foreign Affairs, itong madaldal na si Roqueta, si Roque, ay dapat pong gisahin at imbestigahan po ng ating Senado o ng ating Kongreso. Bakit po kailangan gawin yan? Sapagkat alam nyo naman na napakatindi po nung ginagawang pambabasto sa atin ng China Kulang na lang po ay talagang patayin. Kulang na lang po ay patayin nila yung ating mga mangisda. Patayin nila yung ating Philippine Coast Guard, 'di ba? Binombet ng tubig, sinira yung vessel na nagdadala po ng pagkain at tubig diyan sa mga resupply mission po yan dyan sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. At marami pa pong kabastusan at pagkasanggano na ginawa sa atin ng China. Na talagang itong China, alam natin, hindi ito marunong tumupad sa usapan. Hindi siya marunong gumalang ng kapwa niya bansa. Wala siyang pakialam sa mga batas international o sa mga international law. Wala siyang pakialam sa mga international agreement tulad ng UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Seas. Ginawa na natin lahat sa China pero talagang bastos talaga itong bansa na ito. Ngayon, ang kailangan nating malaman dito, yung pinakabuong kwento, yung pinakatotoong kwento, walang labis, walang kulang, ano ba talaga ang mga secret deal ni Duterte, ng hudas na si Duterte, dyan sa China, dyan kay Xi Jinping. Yung po yung dapat malaman ng taong bayan at bilang Pilipino, karapatan talaga nating malaman yan mga kabunyog. Ano ang ginawang kasunduan ni Duterte sa China? Na ito nga, mismong China po ang umaamin na talagang nagkaroon sila ng kasunduan sa Pilipinas, talagang sa panahon niya ni Duterte na sinasabi na tayo daw ay hindi dapat nagdadala ng mga construction materials doon. Mga construction materials dyan sa BRP Sierra Madre na matagal na po na nakahimpil doon sa Ayungin Shoal. Ngayon, bakit naging ganon ang kasunduan? Talagang malaman po ng taong bayan, bulatatin po ng Senado at ng Kongreso, gawin nila yung trabaho nila, alamin ano ba ang kasunduan ni Duterte sa China. Alamin yung laman ng kasunduan. Kaya dapat po talaga tayo sa bunyog, sinasabi natin, dapat gisahin, ipatawag, ipasabpina si Duterte, si Alan Caldero Cayetano at si Harry Roque dyan sa Senado. Meron naman tayo mga committee dyan, yung Senate Foreign Relations Committee. Ang problema lang dyan ay si Amy Marcos ang chairman dyan. I think si Jinggoy Estrada o si Amy Marcos, tapos yung Senate Defense Committee natin, si Jinggoy, no? So pwedeng ano yan dalawang komite na magkasama, joint committee hearing. Pero ang ano dito talaga, dapat dito hindi hahaluan ng mga politika o kampi-kampiyan ng politiko. Dapat dito ang isipin talaga ay yung kapakanan ng bansa. At itong ginawa ni Duterte ay maliwanag na katraidora naman talaga Hindi na natin yung kino-question, hindi na yung question, walang pagdududa doon Ang pinag-uusapan na lang natin dito, ano yung laman ng kasunduan na yan na pinagpupuputak ng China. Kasi matapang itong China na nagsasalita, tayo daw ang hindi marunong sumunod sa kasunduan. Yun ang sinasabi po nila Ngayon, ang tanong lang naman natin dyan mga kabunyog, ano ang kasunduan na yan? Na ito nga mismong itong madaldal na Harry Roque na to, na hudas na ito, ay umamin naman na talagang may gentleman's agreement si Duterte dito sa China, di ba? Dapat dito hindi nagpapatumpik-tumpik ang mga senador o ang mga congressman
O kayo ng mga senador, ano ang pakiramdam ninyo? Dapat bang ipatawag si Duterte? Dapat ang sagot yan, dapat lang. Marami siyang pananagutan dito sa taong bayan eh. Dahil ang pinag-uusapan dito ay yung karangalan ng ating bansa, yung buhay ng ating bansa, yung mga yamang mineral dyan, ang mga natural gas dyan, na hindi talaga tayo dapat papayag na yan ay mapupunta sa China. Billion barrels of natural gas po yung nandyan sa West Philippine Sea. At inaangkin yan diretso ng China eh. Hindi tayo papayag bilang mga makabayang Pilipino. Ang naniniwala tayo at naninindigan tayo. Dapat yung mga yamang mineral dyan, yung natural gas na yan, na mga teritoryo naman natin yan, bahagi yan ng ating exclusive economic zone. Meron tayong sovereignty dyan, meron tayong sovereign rights dyan. Pilipinas dapat ang makinabang. Kaya mahalaga sa atin na ipaglaban itong issue na ito. Hindi natin ito palalampasin eh. Pero, mas mahalaga din na itong mga trader na ito ay ipaharap sa taong bayan, iharap sa Senado, tanungin sila, ano ang mga laman ng kanilang secret deal sa China. Bukod dyan sa sinasabi ng China na tayo daw, yan daw sila, yung administrasyon ni Duterte ay pumayag na yan sa hindi tayo magdadala ng mga construction material. Ano ang word niyan? Ano ang laman niyan? Kasi doon pa lamang po sa word na papayag. Doon pa lang sa salitang papayagan tayo, basta tubig at pagkain lang ang ating dadalhin dyan sa Ayungin Shoal. Doon pa lamang po, doon sa term, doon pa lang sa salitang ginamit ay hindi na po tama, kahudasan na po yun. Unang-una, hindi naman tayo papayag, tayo mga makabayang Pilipino, na ang China ay magpapaalam tayo sa kanila. Bakit tayo ang kailangang magpaalam sa China? Samantalang atin iyan, teritoryo natin yan, at nanalo na tayo sa kaso dyan. Meron ng arbitral ruling po dyan, dinaan na yan sa korte, sa International Court, sa Permanent Court of Arbitration, at nanalo tayo. So bakit kailangang papayagan tayo ng China? Ibig sabihin ba niyan, si Duterte, sila Cayetano, sila Roque, nagpaalam sila sa China? Anong karapatan nila na magpaalam? Bakit? Sa China ba yan? Kasi kung nagpaalam sila Duterte sa China, tinatanggap pala nila Duterte na ang may-ari niyan ay China. Kung ganun pala, ibulgar yan sa Senado, maliwanag na ibulgar yan, at kasuhan itong mga hudas na ito, ng mga traidor na ito. Sapagkat ibinenta tayo. Pinagtak sila ng ang taong bayan, pinagtak sila ng Republika ng Pilipinas. Doon pa lamang sa pagpasok nila sa deal sa China, ay katak sila na eh. At hindi po pwede dito yung sinasabi lang ni Roque gentleman's agreement na palalampasin natin. Hindi po dapat ito palampasin. Dapat ipatawag si Duterte sa Senado. Hindi, kayong mga senador, magkaroon kayo ng yag balls. Magkaroon naman kayo ng konting buto. Tumayo naman kayo para sa bayan. Hindi puro politika ang iniisip nyo. Ang kakapal ng mukha ninyo pag hindi nyo yung ginawa. Mahiya kayo sa taong bayan, mahiya kayo sa Pilipino na nagpapasahod sa inyo. Hinalal kayo ng taong bayan dyan para paglingkuran ng bayan. Hindi para paglingkuran ng mga kung sino-sinong Poncio Pilato, mga Kibuloy na yan, mga Duterte na yan. Kaya tayo sa bunyog, sinasabi natin, gisahin si Duterte. Tanungin yan sila Roque, yang sila Cayetano. Hindi po tayo papayag na para lang palalampasin natin ito. Habang ang ating mga mangingisda patuloy po na binabastos, binobombit ng tubig yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, sariling dagat natin, hindi makapangisda ang ating mga mangingisda. Ang ating mismong Philippine Coast Guard ay kulang na lang patayin ng China. So sino ang traidor dito? Alam na natin ang traidor dito. Ang gusto lang natin malaman, ano ang buong usapan. At ipamukha natin sa China. Dapat ipamukha natin sa China ng administrasyon ni Marcos. Itong administrasyon na ito, sana sasabihin nila sa China, ano man ang pinasok na kasunduan nila Duterte, ay hindi namin yan tatanggapin sapagkat iyan ay kataksilan
kung yung kasunduan na yan, kanila lang yan. Hindi yan tinatanggap ng Republika ng Pilipinas. Ang kasunduan na yan. Yan ay maliwanag na pagtataksil sa ating saligang batas. Pagtataksil po yan sa tiwala ng taong bayan. Ano nga yan betrayal of public trust. In fact, kung nakaupo pa si Duterte ngayon at nabuking yan, ano yan? Pwede po yan maging grounds for impeachment niya kung siya pa ang nakaupo ngayon. Betrayal of public trust po yan. At pwedeng treason din yan. Ang kailangan na lang natin dito, ano ang laman ng kasunduan? Yung po, hindi tayo matitigil dito hanggat hindi natin napapanagot ang mga traidor. Kasi napakayabang po ng China, napakabastos na po nila. At to the point na itong China ay binabantaan tayo. Na sila daw talaga gagawa ng aksyon, subukan nila. Tayo naman ayaw natin ng gera, ayaw natin ng digmaan. Ang sinasabi lang natin ng Pilipinas, ang atin ay atin, dadaanin natin to kasama ang international community na sumusuporta na sa Pilipinas. Kagaya ng Japan, ng United States, ng European Union, ng United Kingdom, ng Australia. Madami po ng mga malalaking bansang sumusuporta sa laban ng Pilipinas sapagkat nakikita ng mga bansang ito na tayo yung tama. Tayo ay nasa tama dito mga kabunyog, mga kababayan. Kahit po itong India ay sumusuporta na po sa atin. So sana hindi matakot ang mga senador, hindi matakot ang mga congressman, gawin nila yan, imbestigahan nila si Duterte, ipasabpina, yan, sulatan. Sana mga senador kasing tapang ni Senadora Risa Hontiveros, no, talagang kung ano yung tama pinaglalaban. Diba? Diba Amy Marcos, si Jingo Estrada, kayo ang mga Senate Committee Chairman dyan National Defense, tsaka Committee on Foreign Relations. Kaya dapat talagang ipatawag na si Duterte sa Senado o sa Kongreso. Dapat hindi yan santuhin. Dito pa lang sa issue ng China, marami kasing mga senador dito na nanahimik ang mga bibig. Pero pagdating kay Kibuloy, na may kaso ng rape, may kaso ng panloloko, may kaso ng panggagahasa, pangmumolestya sa mga batang babae, pagdating kay Kibuloy, mabilis pa sila sa alas 4 para ipagtanggol itong si Kibuloy. Pero pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea, may mga busal ang mga bibig ng mga duwag at mga hudas na mga ito, yung mga senador na yan, yung sila Bongo, Bato, nasaan na kayo ngayon? Ang tapang-tapang nyo sa ibang mga aktivista, sa mga kritiko, pagdating sa China, mga tuta sila. Ipatawag nyo si Duterte, ipatawag nyo yung si Jinggoy, si Roque. Total, umami na si Roque. Si Cayetano, total, senador na yan. Nandyan na yan sa Senado. Magsalita na yan. Kasi sila ang may kinalaman dyan sa mga deal na yan. Yung mga kasunduan na yan sa China. Hindi na yan mababawi ni Harry Roque. Nadulas na siya. Nadulas na ang isang hudas di ba? Kaya makikita nyo, ito nga, pinupunto natin, sana itong mga hudas na to mawala na. At sana lang talaga ay sama-sama tayo ng mga Pilipino pagdating dito sa issue ng West Philippines, ipaglaban natin ito. Kasi ito'y hindi lamang issue ngayon. Pag ito'y napagtagumpayan natin, na talaga namang atin iyan, talagang atin yan, sa legal na usapin, sa moral na usapin, atin yung West Philippine Sea. Ito yung papakinabangan ng mga susunod na henerasyon pa ng mga Pilipino. At itong mga susunod na henerasyon, pagdating ng araw, na mapapakinabangan na nila ang biyaya ng West Philippine Sea, yung mga natural gas dyan, yung makikitain dyan, ay pasasalamatan tayo ng susunod na henerasyon na ang kanilang mga lolo sa ating panahon ngayon ay hindi nagkulang ng pagtatanggol sa inang bayan. Hindi tayo nagkulang para ipaglaban ang atin tsaka yung ating karapatan at yung kapakinabangan ng ating mga anak, ng ating mga apo at ng mga apo ng ating mga apo at ng mga susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Sila ang makinabang dyan, ang bayang Pilipinas. Yun po yung pinaglalaban ng bunyog.
Yang sila Duterte, sila Roque, mamamatayan. Lilipas ang politika. Politika yan eh. Politika yan. Lilipas yung mga hudas na yan. Pero ang ating dignidad, ang pakinabang ng mamamayan, lagi po dapat nandyan yan. Yan yung dapat na ingatan. At tayo sa Bunyog, tuloy-tuloy ang ating laban. Iyan yung ating ipinaglalaban. Hindi lamang sa ngayon o dahil may eleksyon, hindi po. Kundi iniisip natin yung kapakinabangan ng bansang Pilipinas ngayon at sa susunod na mga bukas at sa susunod na henerasyon. Yun po, malawak yung ating pananaw sa Bunyog. Kaya sana ang mga Pilipino maging bukas ang kanilang isipan, mabuksan na ang kanilang mata, ang kanilang puso. Sana wag na kayong boboto ng mga hudas, ng mga politiko, ng mga kurap, ng mga magnanakaw, di ba? Nakikita natin ang nagiging epekto nito. Kaya ito po, dapat ang iboto natin, yung totoong nagmamahal sa bayan, yung totoong mga matatapat na leader, mga mabubuting tao na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, may pagmamahal sa bayan. Di ba? So, yan lang po. Hiling natin, imbestigahan na si Duterte, imbestigahan si Roque, pati yang si Cayetano, at lahat ng mga nagsabwatang mga traidor at taksil sa bayan, ipatawag sa Senado, bulat-latin ang kanilang maskara, alisin natin ang kanilang maskara, at ipakita sa taong bayan, itong mga taksil na ito ay dapat maparusahan sa mata ng batas, no? Gamitin natin ang batas, parusahan itong mga nagtaksil sa bayan. Ano? Yan lamang po, at tayo mga Pilipino, mamulat na tayo. Yan ang hiling ng Bunyog. Hindi tayo makadayuhan, hindi tayo makasarili, tayo ay makabayan. Bayan ang ating inuuna, kapwa Pilipino, kapakanan ng kapwa Pilipino at bayan ang ating ipinaglalaban. So hanggang dito na lang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Salamat sa inyong pagsubaybay. Muli ito si Kulet Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.